Tignan po natin ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang dahilan bakit hindi maiwasan ng karamihan na isipin na nagmamarkahan na raw. They say na po yan na yung pagtatatak and all that. You know what? Alamin po natin. By the way, good morning po. Maulang umaga po sa ating lahat. Proceed. Why many Christians believe the mark of the beast system is already being built. Ako hindi po ako tumatanggi, naniniwala po ako. Yang sistema po, nandyan na po yan pero unti-unti po yung paggapang na tinatawag. Unti-unti yung kumbaga, it's creeping like that, na parang dahan-dahan po siya, no? Number one, meron tayo kasing rito, may 5 puntos tayo na alam nyo, kapag itong 5 puntos pinakinggan yung mabuti, mauunawaan nyo ang lahat kung bakit nasabi nila na nandyan na raw ang mark of the beast. Ako naniniwala ako nandyan na pero wala pa yung beast. Okay? Yan po ang maliwanag. Numero 1, Global Digital ID and the Biometric Tracking. Okay. Sa book po ng Revelation, dinescribe doon a mark on the right hand or forehead. Dito, sa hand, sa forehead. Today's fingerprint, facial recognition, and iris scans match this exactly. Okay. Sa fingerprint, saan daw magtataka ang Antikristo? Hindi ba sa right hand and forehead? O ngayon sa fingerprint, meron tayong tinatawag din na facial recognition. Hindi ba yung sa thumb, fingerprint, tapos may facial recognition sa mga cellphones natin, especially pag gagawa ka ng isang account and all that. You know what? Di ba nangyayari na? And iris scans. Nagmamatch ito exactly. Kaya nandyan na po talaga yung gagamitin ng Antichrist. Wala pong pagdududa. Nations are rolling out mandatory digital IDs linked to every part of life, making it nearly impossible to function without them. Revelation 13:16-17, it also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark. So maliwanag po yan, which is the name of the beast or the number of its name. Ito yung 666. Number 2, cashless society and central bank digital currencies. Matagal na po nating alam ito mga kaibigan. The prophecy says no one can buy or sell without the mark. Tandaan nyo po yan, yan ang pinaka-key natin dito. Okay? So yan po siya. Ngayon, CBDCs give governments total control over money. Hindi po malayo yan. They can freeze. Nakakarinig ba kayo kapag may, halimbawa, isang politiko, iimbestigahan siya, i-freeze yung kanyang account, di ba? So doon pa lang po nakikita niyo na may control yung CBDC sa pag-control ng money niya o sa pag-freeze ng kanyang pera. Isipin niyo po yan. Alam niyo, pag nanood tayo ng news, talasan niyo lang yung pang-amoy niyo, talasan niyo lang yung mata niyo, makikita ninyo. May system na po doon Restrict. Hindi lang po i-freeze, i-restrict din. Or even program how you spend. Ayun ang pinakamasaklap. Lahat ng bibilin mo, bumili ka ng mansanas, bumili ka halimbawa ng picture frame, bumili ka halimbawa ng lechon, lahat 'yan recorded. Kaya nga po, physical cash is disappearing and every transaction is becoming traceable and permission based. Kaya sabi nga po yung nakausap kong matanda, I think last week, hindi ako nagkakamali. Matanda na po siya ngayon, nasa 80 anyos na mahigit. Noong panahon namin, talagang pera kanya, wala. Kung anong bilhin mo, bahala ka. Hindi matitrace kanya. Kasi nag-aaral din ng Bible, kaya alam niya. Ngayon, at least nakikita raw niya yung mga katuparan, nasa edad na po siya ng 80. Okay, Revelation 13:17, so that they could not buy or sell unless they had the mark. Inulit-ulit ko lang po yung verse dahil related naman, di ba? Number 3, one world system and unified control. Yung unified control, una po itong narinig at lumabas sa eksena dekada 60 pa, 60s. No? Talagang alam nila, dun papunta lahat yan. The Bible reveals a global authority that demands universal alliance. Today's push toward global governance, interlinked digital systems, and one world economic policies mirrors this. All designed, pakinggan ito, all designed to centralize power in the hands of a few.
Revelation 13:7-8, it was given authority over tribe, people, language, and nation. All inhabitants of the earth will worship the beast. Ito po naman ay sa pagdating ng Antichrist. Nandiyan na yung nandiyan na po yung sistema ng beast pero wala pa yung beast, okay? Number 4, worship and alliance, the spiritual core. The mark is not just technology. It's an act of worship. Those who accept it pledge loyalty to the beast instead of the Lord God. The system normalizes compromise, convenience, and obedience to earthly powers over God's commands. Exactly what Scripture warns. Masaklap, gagamitin po ito ng Antikristo para mapasunod niya ang mundo. At ang tao susunod na sa diablo kaysa sa Diyos. Saklap, ano? Yan po mangyayari sa katapusan talaga. Revelation 14:9-10. If anyone worships the beast and its image, receives a mark on their forehead or on their hand, they too will drink the wine of God's wrath. Dito tayo tatagal ng konti. Napakahalaga po nitong Revelation 14, okay, 9-10. Isa-isahin natin If anyone worships the beast, paano mo i-worship ang beast? Sa pagtanggap ng kanyang mark o tatak. Sa forehead man yan o sa hand mo, bahala ka kung saan mo ipapalagay. And its image and receives a mark on their forehead or on their hand. They too, ayan, sila rin, sabi ng Bible. Ayan, ganyan natin yung camera natin. They too will drink the wine of God's fury. Galit ng Diyos. Kapag ka natatakan na po ang isang tao ng mark of the beast o ng 666 na yan, ang puot ng Diyos ay nandun na sa taong yun. Kaya pag natatakan ka ng mark of the beast, makinig pong mabuti. Kala mo, pwede mong burahin, sasabunin mo, ganyan ganon. Kukuha ka ng magaling na magbura. Hindi po ganun yun . Ang mark of the beast po ay pagtatatak ng kaluluwa mo sa impyerno. Kaya pag natatakan ka na, dahil ayaw mong, halimbawa sa tribulation, naiwan ka, ayaw mong maranasan yung paghihirap. Mahirap po kasi sa tribulation . Sobrang hirap . Ayaw mong maranasan yung taggutom and all that. Ayaw mong magutom, nasanay ka sa maluhong pamumuhay ng church age palaang. Kaya palang patatak ka naman, para sa pansamantalang kaligayahan o pansamantalang convenience, pansamantalang comfort na pwede mo makuha dun sa tatak na yon, magpapatatak ka nga. Pero ang kapalit, dagat-dagatang apoy, Gehenna. Pag namamatay po ang mga tao ngayon, church age, yan muna po sila sa Hades o sa Hades. Hades po sa Tagalog, Hades sa Ingles. Doon muna sila. Naghihintay ng araw ng paghukom. Pero sa araw ng paghukom, sabi ng Bible maliwanag, at iluluwa ng dagat ang lahat ng kanyang mga patay. Ito yung mga unbelievers. At bibigyan sila ng laman at itatapon sa Gehenna. Lawa ng apoy. At ang apoy doon hindi mamamatay kailanman. Kalain mo may laman ka, may buto ka, lahat. Doon ka forever and ever. Kaya si Satanas wala pa po doon. Si Satanas itatapon doon pagkatapos ng tribulation. Si Antikristo itatapon doon tsaka yung false prophet pagkatapos ng tribulation. Si Satan sa katapos-tapusan pa ng panahon tatapon. Kaya mauuna yung Antichrist at tsaka yung false prophet kay taning doon sa Gehenna. Okay? Number 5, the stage is set. We are in the season of fulfillment while the final literal mark is not yet here. Totoo naman po, wala pa. It will be enforced by the Antichrist during the tribulation. Every piece of the system is now placed. Okay? Technology, laws, and global acceptance are already being prepared, Jesus warned. When you see all these things, you know that it is near, right at the door. Matthew 24:33, mag-close na po tayo dito. Even so, when you see all these things, you know that it is right near, right at the door. Many teachers clarify that the actual mark will only be enforced after the rapture. Okay, during the tribulation. Yun po talaga ang mangyayari. But the system, the infrastructure of control, identification, economic restriction is undeniably being built now. This should not cause fear, but awake us to pray, stand firm, and share the gospel of grace while we can. Wala pa po ang pagtatatak. Mangyayari po ang tatakan, i-enforce yan pagkatapos ng rapture. Nandito pa tayo . So, yun lang po mga ka-good vibes. Subscribe na kayo, share Jesus, His grace is